Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Violeta Mendoza. Sabi niya, nako, panay pera na lang yang si Kim. Kaya nananakaw o nawawala ang pinaghirapan niya. Ang inaalala ko baka mainip si Paulo sa kanya, magbago ang isip ni Paulo sa kanya, parang nagtampo siya sa bigas sa mahalaga sa buhay niya. Maraming salamat po sa komento, Ginang Violeta Mendoza. Hindi naman po siguro tama na i-connecta natin yung kaperahan ni Chinita Princess sa buhay pag-ibig po niya kasi kahit sa anggulo po tingnan, hindi po talaga deserve ni Kim Chu na pagnakawan, di ba? Sa bait na yan ni Kim Chu, napaka-generous niya, hindi niya po deserve manakawan. Kaya sana ihiwalay po natin yung pagkawala ng pera ni Kim Chu dito po sa love life niya ngayon. Kasi ibang usapan na po yun mga kakimpaw. Ito po ay personal na desisyon ni Chinita Princess. Baka meron pa po siyang gustong maabot sa buhay. And syempre, mapatunayan bago po siya mag-asawa o mag-settle down. So sana po igalang na lang natin kung ano man po yung magiging desisyon ni Kim and syempre ni Paolo Avellino, 'di ba? Kasi sabi nga po sa hula mga kakimpaw, malas magpakasal ngayong 2026. So malay nyo by 2027 sila nakaplanong magpakasal. Hindi kasi natin alam ang desisyon na personal ni Kim and syempre ni Paolo Avellino. Silang dalawa lamang po ang makakasagot ng tungkol dyan kasi sobrang private na po nito. Sobrang privado na po ng tungkol dito at tanging silang dalawa lang ang involved sa usaping ito. Tayo mga fans lang naman talagang nagbabase lang sa mga kilos po nila. So kung saan sila masaya ngayon, siguro maging masaya na lang din muna tayo sa nakikita natin sa kanilang dalawa, di ba? So good vibes lang po tayo ngayong 2026 mga kakimpaw at huwag nating masyadong i-pressure si Kim and Paolo Avellino. Okay? So maraming salamat sa komento. Ginang Violeta Mendoza, God bless po sa inyo and mabuhay kayo. At ang next comment naman, mula po kay Ginang Rosemary Diano. Sabi niya, yes Miss Dries, si Mamo yung isa, tinanong siya ni Romel Chica kung may kasalan na bang magaganap. Sabi niya, wala pa daw this 2026. Relasyon lang. Baka amin na Miss Dries and engagement. Maraming salamat sa komento, Ginang Rosemary Diano. Sumali nga natin, di ba yan po yung sinabi ni Jay Costura na malaking pasabog ni Kim and Paolo Avellino by 2026, di ba? Pero dapat mapanatag na po tayo sa sinabi nilang relasyon ni Kim and Paolo Avellino. Kasi doon pa lang mga kakimpaw, 'di ba? Antay na lang natin yung kung kailan sila magse-settle down or magpapakasal, 'di ba? So sa ngayon, igalang na lang muna natin kung ano ba talaga yung totoong desisyon nila tungkol sa settle down na yan. So mali nga natin by 2027. So hindi natin alam dahil sila lamang po ang nakakaalam ng tungkol sa usapin na yan. Hopefully nga po ang pasabog nilang yan, engagement, aminan, or kung ano man tungkol sa relationship nila mga kakimpo na matagal na po nating inaantay. Kaya sa ngayon, para hindi po tayo mainip, enjoy na lang muna natin yung mga upcoming project ni Kim and Paolo Avellino kahit man individual ito na project kasi meron din naman tayong aasahan po na project pakatapos po ng individual at sana sa mga individual project na yan, wala po silang mga ka-partner like Leading Lady ni Paolo Avellino and karon din po si Chinita Princess, 'di ba? Dahil alam naman natin na magtatampo po ng sobra ang mga Kimpaw fans, 'di ba? So maraming salamat sa komento, Ginang Rosemary Diano, God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito, tunahin na nga natin pag-usapan itong na-repost ni Chinita Princess. Walang iba kundi ang trending in the Philippines, walang iba kundi ang hashtag Kimpaw pa rin sa 2026 na mayroong 1,078 na posts. Trending din ang Kim back sa Chew Time. So, ang galing na mga hashtag nila mga kakimpaw, Chew Time. Dapat ay it's showtime naging sa Chew Time. Like Chew, Kim Chu.
Sabi nga po ni Kim Chu, thank you po sa inyo. Happy New Year everyone. Maraming salamat for amazing 2025. Cheers to 2026. Mahal ko kayong lahat. So grabe mga kakimpaw, no? Parang ngayon lang siya bumati ng ganito. Sobrang nabisi talaga siya sa kanyang vacation kasama po si Paula Avellino. At kanina nga nakita natin na talaga namang sobrang fresh niya na nagbabalik sa It's Showtime. Sabi nga po ni Natsuki, ang ganda ng araw ko dahil nasilayan ko na ang kagandahan ng aming reyna, Chinita. Sabi pa ng isa, bagong taon, bagong estilo. Kimi, we heard you loud and clear, mami. Isigaw mo yung I love you na yan. Sabi pa ng isa, ay gandang pa I love you na yan. Yung tagus po, the core. Yung full of energy ang pagkakasabi at yung tipong pinagsigawan talaga compared sa dati. Ang lamya parang walang gana. Sabi naman ng isa dito, gusto ko yung kahit si Meme Vice kinikilig sa anak-anakan niya na si Kimi kahit mga quiz niya basta masaya sila and patibay ng patibay ang pagmamahala nila kaya bashers iyak ka na lang. Sabi naman ng isa pa mga kakimpaw at dahil dyan ako na magko-confirm may ngayon na. Yung ngayon ba Kimi ay isa siyang paugi tas mahilig photograph then for the gamer din ba? So, grabe nakakabulol naman itong mga pau-pau nila dito mga kakimpaw. Kasi wala ko ibang nababasa kundi Paolo Abilino to Chinita Princess. So, ibang klase din kasi si Kim and Paolo Abilino mga kakimpaw, no? Bigla silang nawawala tapos wala tayong nakikita sa airport, 'di ba? Paano kaya nila nagagawa yun mga kakimpaw? Ni wala man lang ding lumalabas sa mundo ng social media na mga picture nila. Grabe din mga kakimpaw, no? Ang tindi nilang magtago. Sabi nga nila private pero hindi naman secret, di ba? And yan ang nakaka-good vibes ngayong nagbalik na po si Chinita Princess dito sa Pilipinas. Talagang ramdam na ramdam natin yung to the highest energy ni Kim Chu dito po sa It's Showtime, 'di ba? Talagang kakaiba talaga pag to the highest level mga kakimpaw yung energy, no? Nadadala din po tayo. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw itong pasabog ni Ma'am Carlina de la Merced. Sabi niya nakakamiss ang mga Kimpaw fam. Happy New Year sa inyo. Kwento time bukas. Marami nga po nagsasabi na ano po ba yung kwento nyo, Ma'am Carlina de la Merced, tungkol kay Kim and kay Paula Avellino. Nakakilig na naman daw ba yan? So ngayong habang nare-record ko to mga kakimpaw, tiyan ko yung kanyang account, wala pa naman po siyang pasabog. Inaantay ko nga po kung ano yung kwento time niya tungkol kay Kim and kay Paula Avellino kasi I'm sure sobrang good news or good vibes na naman ito para sa mga Kimpaw fans na nagmamahal at sumusuporta at laging nakaabang sa mga ganap kay Kim and Paula Avellino. Huwag kayong mag-alala mga Kimpaw kasi sasabihan ko naman kayo agad once na nakita na natin ang pasabog ni Ma'am Carlina de la Merced. So anong say niyo dito mga kakimpaw? Please comment down below and syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe.